Yan isang mapagpalang araw po sa atin lahat mga kalingap, mga kabisnes. At panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po, ay gawa po natin ang reaction. Itong isa sa ibinablog nitong si Kalinga Prab o bagong ibinablog, bagong beneficiary na talaga namang nagba-viral ngayon. At walang iba nga po kundi itong si Queen. Pero mga kalingap, mga kabisnes, bago natin ipagpatuloy ang ating reaction video patungkol dito kay Queen, ay syempre lagi po nating paalala na lagi lang po nating patuloy na suportahan ang ama ng kalingap na walang iba nga po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. At ganoon din po itong si Kalingap Rob at Ate Edna Vlog na may bahay nga po nitong si Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ganoon na din po ang may bahay ni Kalingap Rob na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At syempre mga kalingap, mga kabisnes, patuloy din po nating suportahan ang lahat po ng Kalinga partners at lahat ng Kalinga reactors. Yun. At yan, mga kalingap, mga kabisnes, tuloy na po tayo dito sa ating gagawing reaction video patungkol nga po dito kay Queen. At nitong nakaraang araw nga lang po, mga kalingap, mga kabisnes, ay binalikan itong si Kalinga Prab, itong si Queen. Bali part 2 na po ito ng vlog ni Kalinga Prab dito kay Queen. At dito nga po mga kalingap, mga ka-business, ay may pasalubong ito si Kalingap Rob na chicken para dito kay Queen. Kasi kung matatandaan natin, mga kalingap, mga ka-business, ay ang isa sa gustong kainin nitong si Queen nung mabigyan siya ni Kalingap Rob ng cash assistant nung unang vlog dito ay nabanggit niya doon na gusto niyang makapag-ulam man lang ng chicken. 'Di ba? Kaya naman ito si Kalinga Prab ay tila ba ika nga ay tumatak sa isip ni Kalinga Prab yung sinabing yon ni Queen. Kaya nitong balik nga nito sila Kalinga Prab ay pinasalubungan niya itong si Queen ng chicken. O galing pa sa McDo yan mga kalingap, mga ka-business. At ito na nga mga kalingap, mga ka-business. Sa muling pagbalik dito ni Kalingap Rob kay Queen ay syempre ang una-uling nakausap nitong si Kalingap Rob ay itong si Sir Jun. At nabanggit nitong si Sir Jun dito kay Kalingap Rob na yung ibinigay na cash assistant ni Kalingap Rob dito kay Queen na ang natatandaan ko 8,000 pesos yon. Ay yun nga nabanggit nitong si Sir Jun na ipinagsimula nitong sila Queen ng isang maliit na tindahan. At para nga daw yung pera ay mapaikot. Kumbaga, halip na gastusin nitong si Queen nang gastusin yung pera na pambili ng pangangailangan nila doon sa kanilang bahay kasi nabanggit niya doon na walang trabaho yung kanyang mama, di ba? At ang napapagkunan lang nila ng kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw ay yung kanyang pagrarakit-rakit sa modeling. Pag walang racket, walang pera, walang panggastos, at ang nangyayari ay nababaon sila sa utang. O puro utang. At yun nga, sa halip nga na yung pera na ibinigay ni Kalinga Prab ay gastusin lang ng gastusin itong si Queen at ika nga ay mag-antay na lang ulit ng ibibigay nito si Kalinga Prab ay hindi. Kumbaga, sinamahan niya ng diskarte at ginamit niya sa tama yung pera. Nasa ganun nga naman, pag mga paikot niya ito ng napaikot, tumubo kahit kaunti, ay hindi basta-basta mauubos. At may posibilidad pa nga naman na ito ay mapalago nila. Kasi kung tutuusin, mag-ina lang naman sila dadalwa naman sila 'di ba? Dadalwa lang sila magkasama sa bahay at siguro naman yung kikitain nga naman dito sa kanilang munting tindahan ay sasapat para doon sa pang-araw-araw nilang
pangangailangan. Lalo't sanay naman sila sa simpleng buhay. Dahil naikwento din naman ito si Queen na sanay sila na laging canned goods o mga dilata yung kanilang pagkain. 'Di ba? Kumbaga hindi sila maluho. At kontento na lang silang mag-ina sa kung ano lang yung nandiyan sa kanilang hapag. Kaya nga nung bigyan siya ng cash assistant nitong si Kalinga Prab ay kagad niyang nasabi na kahit papaano ay makapag-ulam man lang sila ng chicken. Kumbaga yun lang yung kanila simpleng pangarap. 'Di ba? O yun lang yung simpleng hangad nito si Queen. Ang yan napakasimple ng buhay. At yun yung kagandahan dito sa batang ito. Kasi nga nasanay siya na kung ano lang yung meron, ayun lang yung kanilang pagsasaluhan. At ito nga po, mga kalingap, mga kabisnes, sa muling pagbalik dito nila Kalingap Rab, ay eto, nadat na nila itong si Queen na nagluluto ng pansit. Alam niyo mga kalingap, mga kabisnes, nung makita ko siya sa ganong akto, nagluluto ng pansit bihon, isipin nyo mga kalingap, mga kabisnes, 13 years old pa lang itong si Queen. Kahit ako mahilig magluto, 13 years old ako. Hindi pa ako marunong magluto ng pansit. 'Di ba? Pero itong si Queen, kita nyo naman, siya yung nag-prepare o siya yung nagluluto nung pansit bihon na kanilang paninda. 'Di ba? Sa ganitong kamurang edad niya, ganito na siya kadiskarte. At ganito na siya kasanay magluto. Kaya makikita mo dito o masasabi mo na itong si Queen ay napalaki ng maayos ng kanyang magulang o ng kanyang nanay. Napalaki siya ng may tamang disiplina. Diba mga kalingap, mga kabisnes? Kaya kung titingnan mo siya, parang alam mo yung utak niya, hindi pang 13 years old. Napaka-matured ng batang ito. Alam niyo mga kalingap, mga kabisnes, marami din naman akong kilala na kabataan. May mga pamangkin nga ako dito, di ba? Nakasama sa bahay. Pero mas maedad pa dito kay Queen, yung mga kasama ko dito sa bahay na kabataan, pero hindi alam yung mga ganyang gawain. Hindi mo pa kayang asahan sa mga ganyang gawain, pero kita nyo naman itong si Queen. Sabi ko nga, kung itong pansit na ito na niluluto ni Queen ay pang sarili lang pangkain, baka okay pa eh. Kasi syempre, pag pansariling pangkain kahit sumablay ka dyan sa lasa, okay lang. 'Di ba? Magrereklamo lang yung mga kasama mo sa bahay nakakain. Pero ito paninda ito mga kalingap, mga kabisnes. Kailangan, kung hindi man perfect ang pagkakaluto mo dito, ay yung talagang masasabi mong masarap. At pwedeng balik-balikan ng iyong customer. 'Di ba? At halata naman na itong naging lutong ito ni Queen ay masarap. Dahil nakita naman natin kung papaano nasarapan itong sila Kalingap Rab sa luto nitong si Queen. Ika nga ay makikita mo sa bawat subo nitong si Kalingap Rab kung gaano kasarap yung pansit na kinakain niya. Sabi ko nga, kung iisipin mo, 13 years old lang itong si Queen. Pero, ganito na siya kasarap magluto ng pansit. 'Di ba? Samantalang ako, sabi ko nga, nung 13 years old ako, ang kaya ko lang lutuin ay yung kanin. Yan, marunong na naman ako magtinola, maggulay. Pero yung ganyang pansit, nasabi ko nga lalo na yung ganyan luto na pantinda. Hindi mo pwedeng hayaan ng basta-basta na lang ang lasa niyan. Pero kita nyo naman, halatang halata na napasarap ni Queen ng ayos ang pansit na ito. Dahil sabi ko nga, kita natin kung paano nag-enjoy itong sila Kalingap Rab sa pagkain ng pansit na luto nitong si Queen. At yan, after nilang kumain ay yun,
Kinumusta ni Kalingap Rab itong si Queen. Kung kumusta yung pagkaka-vlog sa kanya. Kumusta yung paghahanap doon sa tatay niya o tatay nitong si Queen. At nabanggit dito ni Queen na napakalaking tulong ng naging pagbablog ni Kalingap Rab para doon sa hangarin niyang mahanap ang kanyang tatay. Kasi marami ang nag-message sa kanya, marami ang nagpaabot na yun, nagtatanong kung anong pangalan ng tatay niya at handa siyang tulungan sa paghahanap para makilala man lang niya itong kanyang tatay na simula nga sa siya ay ipinanganak ay hindi pa niya nakikilala. Kumbaga, dahil sa pagkaka-vlog ni Kalinga Prab dito kay Queen ay marami yung naging interesadong tulungan si Queen. At may mga nag-message pa nga daw sa kanya na hinihingi nga yung pangalan ng kanyang tatay at baka daw sakaling kapitbahay lang daw nila. Na hindi malayo, 'di ba, mga kalingap, mga ka-business. Lalo na nga doon sa mga kababayan natin na nandiyan sa abroad o diyan sa German. 'Di ba, mga kalingap, mga ka-business. Kaya itong naging vlog na ito ni Kalingap Rab dito kay Queen ay ito yung isang napakalaking katotohanan na ang mga ganitong vlog ay pwede talagang makatulong ng malaki para sa katulad niya nitong si Queen na naghahanap ng kanyang tatay. Katulad halimbawa ng kaila Edward at Edwin, di ba? Marami sa mga kababayan natin na viewers, ito sila Kalinga Prab, ang gustong tulungan na mahanap yung kanilang ama. At katulad nga din dito kay Queen. Marami sa mga kababayan natin, sa mga supporters nila Kalingap Rab ng Kalingap ang handang tulungan sa paghahanap ng tatay itong si Queen. At ito naman yung ating dalangin. Ang mapagtagumpayan nitong si Queen, yung kanyang pangarap na makita at makilala yung kanyang ama. Diba? Kasi alam nyo, mga kalingap, mga ka-business, yung mga ganitong kabataan na hindi nasilayan ang isa sa kanilang magulang. Minsan ang feeling niya mga yan, hindi kumpleto yung kanilang pagkatao. Kaya nga pinipilit nilang hanapin at makilala man lang yung kanilang isa sa magulang na hindi pa nakikita. Nakatulad nga nitong si Queen na yung tatay niya o yung papa niya yung hindi pa niya nakikilala. Kaya gano'n na lang yung determinasyon niya, yung kangarin niya na makita at makilala ang kanyang papa. Sabi nga ni Queen ay kahit yung isang araw lang na makausap niya, makilala niya yung tatay niya, okay na yon. Ang mahalaga, makilala niya kung sino yung tatay niya. At sa tingin ko, ay para kay Queen, ay yun yung kukumpleto sa kanyang pagkatao. Diba, mga kalingap, mga ka-business? At dito, mga kalingap, mga ka-business, bukod nga diyan sa mga viewers o supporters ng Kalingap na gusto tumulong sa paghahanap sa tatay nitong si Queen, ay may mga naging sponsor na rin itong si Queen. O, di ba? Ika nga, bago-bago pa lang, yan na. May mga blessing na dumarating sa kanya. At para sa akin, mga kalingap, mga ka-business, ito nga blessing na natatanggap na ito ni Queen ay deserve naman niya. Deserve niya ito. Dahil nakikita naman natin sa pagkatao ni Queen na isa siyang mabuting tao. Isa siyang mabuting bata. At isa siyang kahangahangang bata. Hindi lang dyan sa paglulutong yan, mga kalingap, mga ka-business. Hindi lang dyan. Hindi ko lang siya dyan hinangaan. Kasi, napansin ko din dito kay Queen na sa edad niyan 13 years old ay ganyan siya ka-matured kausap. Pansin ninyo, mga kalingap, mga ka-business.
habang siya'y kinakausap nitong sila Kalingap Rab, napaka-matured niyang magsalita. Yung mga sagot niya, hindi mo akalain ang kausap nitong sila Kalingap Rab ay isang 13 years old. Di ba? Kung papaano siya makipag-usap dito kay Kalingap Rab. Sa pananalita niya at sa paraan niya ng pakikipag-usap dito kay Kalingap Rab, hindi mo masasabi na ang kausap nitong sila Kalingap Rab ay isang 13 years old. Kahit nga si Kalingap Rab kumanga sa pagiging matured nitong si Queen. At para sa akin, ang nakikita ko dito ay may maganda itong future. Lalo na kung itong si Queen ay hindi madadali ng mga wakwak sa Kalingap. Dahil sigurado na nakita ng mga wakwak na itong si Queen ay nagtitrending, di ba? Popular. Marami ang may gusto. Siguradong marami din ang nakaabang na wakwak dyan. At sana lang ay itong si Queen ay hindi matukso sa pangwakwak ng mga taong gustong buwagin ng Kalingap. Gustong sirain ng Kalingap. Sana naman ay hindi madala itong si Queen at maging yung nanay nitong si Queen doon sa mga matatamis na pangako na mga taong anghangad lang ay sirain ang plano ng Kalingap para sa magandang kinabukasan ng kanilang mga beneficiary. Sana lang. Di ba mga Kalingap, mga ka-business? At dito mga Kalingap, mga ka-business, nakilala din itong si Kalingap Rab. O nitong sila Kalingap Rab. Ang nanay nitong si Queen. At bata pa rin itong nanay ni Queen. Nasa 31 years old pa lang. Magte-32 siya. Magte-32 pa lang daw ito eh. At natanong din itong si Kalingap Rab, itong nanay ni Queen, kung okay lang ba dito sa nanay ni Queen na hanapin nitong si Queen ang kanyang tatay. At para naman dito sa nanay ni Queen ay okay lang. Dahil sabi nga nitong nanay ni Queen ay gusto din niyang tanungin itong tatay ni Queen kung what happened. Kung ano ba yung nangyari. Bakit sila ay bigla na lang ay iniwan. O hindi na lang, bigla na lang hindi nagparamdam itong tatay ni Queen sa kanya o sa kanila mag-ina. Samantalang may usapan pala itong tatay ni Queen at saka itong nanay ni Queen na pagka uwi nitong nanay ni Queen dito sa Pilipinas ay susunod din yung tatay nito at hindi na nga daw yun natupad. At syempre yun din yung gustong alamin nitong nanay ni Queen kung ano nga ba yung nangyari. Bakit hindi natupad o natuloy yung kanilang plano. At sana nga ay sa tulong ng Kalingap ay mangyari ang lahat ng yan. Diba mga Kalingap, mga ka-business? Para man lang dito kay Queen. Sabi ko nga, para naman na mapil nitong si Queen na buo na yung kanyang pagkatao. Pero alam nyo mga Kalingap, mga ka-business, sabi ko nga, eto, na ngayon ay na-vlog na nitong sila Kalingap Rab, itong si Queen, at sa ngayon nga ay beneficiary na nitong si Kalingap Rab, itong si Queen, ay nakikita na natin dito ang ika nga ay magandang future nitong si Queen. At yun, sabi ko nga kanina, magtuloy-tuloy lang ito at wag lang itong magpawakwak, wag lang itong madali ng wakwak. Sigurado na dyan ang magandang kinabukasan nitong si Queen. Sigurado na dyan, natitiyak na natin na itong si Queen ay makakatapos ito ng pag-aaral. At depende pa rin yan kay Queen syempre. Kung hindi siya lalabag doon sa mga patakaran ng Kalingap. Diba? Kung hindi siya mag-boyfriend agad at magbuntis agad. At syempre higit sa lahat ay yung hindi nga po siya magpawakwak. At pag nangyari nga ang lahat ng yan ay sigurado na makakatapos ito sa pag-aaral at makakamit niya kung ano yung kanyang pangarap.
Kasi scholar daw itong si Queen eh. Ibig sabihin, matalino din siya. At yun nga, bukod sa talinong yan ni Queen, ay nakita naman talaga natin na may diskarte sa buhay itong si Queen. Kumbaga ay hindi siya yung tipo ng ibang mga kabataan na kilala nga natin na halos ay nakadepende lang sa kanyang magulang. Itong si Queen ay nakita naman talaga natin na sobrang madiskarteng bata. At itong mga ganitong klase ng kabataan ang nakikitaan talaga natin ng may mararating sa buhay. Kaya, yan, good luck sa'yo, Queen. Good luck sa'yo at sana nga ang lahat ng pangarap mo ay makamit mo sa tulong ng Kalingap. At yan, paano po mga Kalingap, mga ka-business? Hanggang dito na lang muna po itong aking reaction video para dito nga po kay Queen. At medyo mahaba-haba na nga po itong ating simpleng reaction video dito kay Queen. At yun mga Kalingap, mga ka-business, yun, maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at panonood sa aking mga ginagawang reaction video. Maraming salamat po mga Kalingap, mga ka-business. At yan mga Kalingap, mga ka-business, bago po tayo magtapos, syempre, lagi po natin paalala sa unahan at hulihan ng ating video ay yun, lagi lang po nating patuloy na suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba nga po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po itong si Kalingap Rob at ganon din itong si Ate Edna Vlog. Ang may bahay nga po ni Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ganon din po ang may bahay ni Kalingap Rob na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At yun mga Kalingap, mga ka-business, pasupport din po ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. At syempre ganoon din po ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At mga Kalingap, mga ka-business, isama din po natin sa ating patuloy na suportahan ang ka-business official, Papa Dins TV at ka-business family. Yon. At yan muli po ay maraming salamat at God bless po sa ating lahat. I love you all. Bye-bye.